Salamat din sa napakagandang awitin na nihandog natin mga kapatid, tulad ng dati. Kumbaga, ang Diyos natin, hindi naman talaga siya nagbabago. Ang tao nagbabago. Kumbaga, ang Diyos, katangian niya, immutable siya, hindi siya nagbabago. Pero tayo, dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating laman, tayo yung nagbabago. Kumbaga, tulad ng dati, ang sabi nga, mayroon isang linya rin sa lyrics ng kanyang kanta na ahawak muli ako sa laylayan niya. Ika nga. Katulad ng babaeng matagal na siyang tinutugo, pero sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Kumbaga, pananampalataya. Pananampalataya ang ating kailangan upang patuloy tayong makalakad sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga believers eh. Pero ang Diyos natin hindi siya nagbabago. Kaya salamat sapagkat napakabuti ng Diyos, sapagkat siya ang tunay na may hawak sa atin, pero kailangan nating magresponde. Kaya nga sabi niya, hahawak muli ako. Kumbaga yung responde natin. Kasi minsan natataglay tayo ng mga problema, mga sitwasyon ng mundong ito, pero yung responde natin, yung pananampalataya natin, hanggang saan tayo mananampalataya sa Diyos natin pinaglilingkuran. Kaya salamat sa araw na ito, mag-isa pa rin bagong pribileyo na pinagkaroon ng Diyos para mag-aral tayo ng kanyang salita sa mga sandaling ito. Alora natin pag-aaralan, magmumula sa aklat ng Psalms chapter 90. Ang sabi niya rito, basahin natin sa English, ang sabi niya rito, O Lord, you have always been our home. Before you created the hills or brought the world into being, you were eternally God and will be God forever. You tell us to return to what we were. You change us back to dust. Verse 4, As 1,000 years to you are like one day, they are like yesterday, already gone, like a short hour in the night. You carry us away like a flood. We last no longer than a dream. We are like weeds that sprout in the morning, that grow and burst into bloom, then dry up and die in the evening. We are destroyed by your anger. We are terrified by your fury. You place our sins before you, our secret sins where you can see them. Verse 9, Our life is cut short by your anger. It fades away like a whisper. 70 years is all we have. 80 years is if we are strong. Yet all they bring us in trouble and sorrow. Life is soon over, and we are gone. Who has felt the full power of your anger? Who knows what fear your fury can bring? Verse 12, Teach us how short our life is, so that we may become wise. Verse 13, How much longer will your anger last? Have pity, O Lord, on your servant. Fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our life. Give us now as much happiness as the sadness you give us during all our years of misery. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Verse 17, Lord our God, may your blessings be with us. Give us success in all we do. Ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito ay may titulong From everlasting to everlasting. Mula sa walang hanggan hanggang walang hanggan. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin pinararangalan, pinapupurihan sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sapagkat tunay nga na hindi ka nagbabago. Nananatili ka sa iyong pagka-Diyos. Lord God, salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na ang Diyos na ang pinaglilingkuran, Ikaw ang may kontrol at may akda na lahat ng mga bagay, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay nga na patuloy mong pinaunawa sa amin kung ano ang tunay na kalugan ng buhay. Dakila ka. Lord God, salamat po maging sa oras nito, minsan pa na naririto kami, patuloy mo kami binibigyan ng pribileyo na maunawaan po namin ang iyong mga salita. Ama, kilala mo kami. Alam mo ang laman ng aming puso. Batid mo ang laman ng aming puso at isipan, magiging ang aming mga motibo, Panginoon, kung bakit kami naririto. Kaya nga po sa mga oras sandali na kami nagkukulang, Lord God, kami iyong patawarin. Upang na sa kayo wala pong magiging hadlang sa mga sandaling ito at malaya ang mangusap. Malaya mo kami turuan, Panginoon, mula sa iyong mga salita, Panginoon. At minsan pa, Ama, dalahin mo nga po sa tulong biyaya mula sa Santong Espiritong pinagkaloob mo sa iyong mga hiniran. Dumadalahin po ako, Diyos, na tulungan mo ako na tunay nga na instrumento lamang ako. Ikaw po, O Diyos, ang siyang tunay na maghahayag. Patuloy na may deliver ko na may kasimplihan ang iyong mensahe upang na sa akin patuloy na maabot ang pagkain spiritual na kinakailangan ng iyong mga anak. Lord God, ito po, Diyos, ang aking samtalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, from everlasting to everlasting. Mula sa walang hanggan, tungo sa walang hanggan. Kapag sinabi mong everlasting, kumbaga, isa sa katangian din ng Diyos, walang hanggan. Ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, siya pa rin yun. Hindi siya nagbabago, ika nga. At dito, kaya sinasabi na ang Diyos, siya ang simula, siya ang wakas, siya ang alpha, siya ang omega. Itong ating pag-aaralan, itong Psalms 90, itinuturing itong a prayer of Moses, ika nga. Ang panalangin ni Moises, ika nga. Sino si Moses? Kumbaga, a man of God. Lingkod ng Diyos. Namuhay, sumunod sa kalooban ng Diyos. At dito, kumbaga, sinasabi nga na ito'y a prayer of Moses, pero kabilang siya sa aklat ng mga awit, pero isa sa talagang panalangin ni Moises na kung saan ay panalangin na idinedirekta niya, ipinakikilala niya, inilalapit niya sa Diyos. At dito, sinasabi nga na ito lamang ang tanging awit na napasama sa Book of Psalms, pero meron pa rin mga awit na kung saan ay matatagpuan sa Pentateuch, yung first five books ng Old Testament. At meron ding makikita na sinasabi nga na yung the blessings of the tribes of Israel na makikita sa Deuteronomy chapter 33. Itong ating pag-aaralan na ito, itong Psalms 90, sinasabi na ito'y maaaring isinulat ni Moises na kung saan ay doon sa pangyayari na makikita sa Numbers chapter 20. Na kung saan dito sa Numbers chapter 20, ika nga, yung mga pangyayari na naganap na kung saan ay namatay yung kapatid ni Moises na si Miriam. Na kung saan ay naroon din yung pagkakataon na si Moses ay nagkasala sapagkat nung nagreklamo na naman ang mga Israelita kung bakit wala silang mainom, kumbaga sabi ni Yahweh, kumbaga kausapin mo, sabihan ng bato at lalabas na yung inyong mainom. Pero anong ginawa ni Moses? Pinalo niya yung bato. At dahil doon, yun na naging daan kung bakit si Moses ay hindi nakapasok sa lupang pangako. At maaaring ito rin daw yung mga sandali na kung saan ay namatay ang isa ring kapatid ni Moses na si Aaron. Kumbaga makikita natin na hindi maganda ang sitwasyon ni Moises nung ito'y kanyang isinulat. Panalangin ni Moises. Dito sa ating pag-aaralan, meron tayong apat na pinakang key points na titingnan. Una, sinasabi nga niya rito, from a God of everlasting that gives meaning and value to a person's life. Kumbaga mula sa Diyos na walang hanggan na siya nagbibigay ng kahulugan
para sa buhay ng isang tao. Sa verse 1 and 2, ang sabi nga niya rito, Lord, you have been our dwelling place in all generations before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world from everlasting to everlasting, you are God. Yung ating pinag-aaralan na to, yung version na to, English Standard Version. At dito, sinasabi nga, Lord, you have been our dwelling place. Sa Tagalog, Panginoon, ikaw ang aming tahanan, ang sabi ni Moises. Kumbaga, ang panalangin ni Moises na sinasabi nga na ito'y nasulat nung mga sandaling sina Moises kasama ang mga Israelita, naroon sila sa ilang, nasa wilderness sila, ika nga. At dito, pinakikita na ang mga Israelita ay nasa sa puntong sila'y patuloy na nangangailangan ng refuge, kanlungan, proteksyon, ika nga. At dito, hindi lang basta sa mga tent o sa mga sundalo na mag-iingat sa kanila, bagkus pinakikita rito na ang Israel ay ang pinakantahanan nila, walang iba ay ang Diyos, si Yahweh, ika nga. Kaya nga, Israel had God as their dwelling place. Ang Diyos ang kanilang kanlungan, ang kanilang tahanan. Ika nga. At dito, dun sa verse 2, ang sabi nga, ang sabi niya, before the fountains, kumbaga ang sabi niya, before the fountains were brought forth, pinakikita rito, pinaunawa ni Moses na bago palang likhain ang mga bundok, ika nga, kumbaga bago palang likhain ang lupa, ika nga, naroon na ang Diyos hanggang sa darating na panahon. Kaya nga, from everlasting to everlasting, ang sabi nga dyan. Kumbaga, isa sa katangian ng Diyos, siya ang simula, siya ang wakas. At dun sa verse 2, sa huling bahagi, sinasabi nga, pinakikilala, yan ang isa sa katangian ng Diyos. Walang hanggan, eternity. Kumbaga hindi siya nagbabago, Moses make it clear that from an everlasting God, a person's life can have meaning and value. Mula sa Diyos na walang hanggan, ang buhay ng isang tao ay pwedeng magkaroon ng kahulugan, ng purpose, mula sa Diyos na walang hanggan. Kumbaga, magkakaroon ng layunin ang iyong buhay mula sa Diyos. Ika nga. At dito, sinasabi nga na the personal pronoun, ang sabi nga niya rito, Moses make it clear from an everlasting God, a person's life can have value. At ang sabi nga rito, the personal pronoun our, ang sabi nga, occurs in a relation to God both in verses 1 and 17. Na sinasabi ron, Lord, you have been our dwelling place in all generation. Mula sa iyo, aming Panginoon, ikaw ang aming tahanan, ikaw ang aming kanlungan. Kumbaga, maging sa 17 ang sabi, let the favor of the Lord, our God, be upon us. Mula sa Diyos na walang hanggan, kumbaga magkakaroon, kumbaga, ng layuning, kahalugan, value ang iyong buhay. Doon siya magkakaroon ng kahulugan mula sa Diyos. Kaya rito, ang sinasabi nga niya rito na ang mga Israelita, ang tahanan nila, walang iba ay si Yahweh, ang Diyos. Tayo, sa panahon natin, kanino ang ating tahanan? Walang iba sa ating Panginoon Kristo. Katulad sa bautismong ating ginawa. Bakit kayo nagpabautismo? Kasi nga, isa sa tinatanong doon, tinatanggap mo ba si Jesus Christ bilang iyong personal Lord and Savior? Kumbaga doon ka mananahan sa Kanya, di ka na. Sa pamamagitan ng relasyon natin sa ating Panginoong Kristo, kumbaga nagkakaroon ng kahulugan ang ating buhay. At dito, sinasabi nga, ikaw ang aming tahanan. Dito, ipinaunawa nga na sinasabi nga, si Moses, hindi sinasabi ni Moses na
Ang mga Israelita, nagsimula lamang yung si Yahweh ang kanilang tahanan nung sila'y lumabas sa Ehipto. Hindi. Nagsimula yun, no? Kasi nga, ang mga Israelita na mga sandaling ito, nasa ilang sila. Lumabas sila, pagkatapos ng ipagtabuyan na sila ng mga Ehipto, ng mga Egyptian, ika nga, dahil sa mga 10 plagues na nangyari sa kanila, nasa sa ilang na sila, ika nga. At ang kanlungan nila, sumusunod sila, tahanan nila, walang iba ay si Yahweh. At dito, hindi doon nagsimula lamang. Nagsimula yun, no? Si Abraham ay tinawag ni Yahweh na mula sa iyo, kumbaga, ikaw ang aking magiging bayan. Nagsimula kay Abraham hanggang sa panahon ni Moses sa mga sandaling ito. Ngayon, nakakalungkot isipin na pag sinasabi mo na Kristiyano ka, ay para bang kulang ka. Wala kang, para bang hindi ka kumpleto. Homeless ka, ika nga. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero pakiramdam mo, walang laman. Dito ka sinasabi na ang mga Israelita, ang tunay na tahanan nila, hindi yung mga tent na kung saan sila nagpalilipat-lipat, kundi si Yahweh. At sa atin, kumbaga, tayo mga mananampalataya kay Kristo, ika nga. Sa Kanya tayo nananahan, ika nga. Siya nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ika nga. Ng kasiguraduhan. At dito, kumbaga, makikita nga natin na ang Diyos, siya ang talagang dapat mauna sa lahat. God above all. Oo, may mga suliranin. Oo, may mga problema. May mga sitwasyon dumarating sa ating buhay na hindi magaganda. Pero lumalakad na tayo sa pagbuhay pananampalataya eh. Kumbaga dapat siya lagi ang una. Doon tayo lalakad. Ano mang sitwasyon, doon tayo lalakad, doon tayo hakbang. Ano mang sitwasyon ng buhay natin. Kaya nga, tulad ng dati. Kaya lagi ko rin, katulad niya sinasabi ko rin, dumarating din kami sa puntong para bang napapagod ka rin, nangihina ka rin. Pero sinasabi ko nga, bakit nga ba kami napunta rin? Kumbaga, lumakad ka sa buhay pananampalataya, kaya ka napunta rito. Ganon din tayo, balikan din natin nung tanggapin natin ang Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, di ka nga. Tulad ng dati. Ano mang sitwasyon, kumbaga, sa Diyos talaga tayo tunay na nananahan. Nagkakaroon ng kahulugan ang ating buhay. Nagkakaroon ng meaning ang ating buhay. At dito, sabi nga sa John 10:29, My Father, which gave them to me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ang Diyos talaga ang tunay na may hawak sa atin. Nagpupumiglas ka man, ang tigas-tigas mo man ng ulo mo, pero ang Diyos ang tunay na may hawak sa atin. Kumbaga, ang Diyos ang tunay na may hawak sa mga hinirang niya. Kaya nga kapag yung sinasabi mo, lumakad ka ng pasaway, oo, naging Kristiyano ka na, pero bakit ka ba nabalik uli rito? Kasi nga, ang Diyos ang tunay na may hawak sa iyo eh. Minsan, pinalalaya ka, o sige, ang tigas ng ulo, sige, lakaran mo yan. Pero hanggang umiyak-iyak ka na, babalik ka rin sa Kanya. Kasi ang Diyos ang tunay na may hawak sa atin. Hindi siya nagbabago. Magbago man ang mga sitwasyon ng buhay natin, yung application ng ating buhay pananampalataya, yun ang ating titingnan. Doon mo titingnan yung rason, purpose ng buhay mo. Walang hanggan ng Diyos, hindi siya nagbabago. Tao ang nagbabago. Kahit sa buhay mag-asawa nagsumpaan kayo nung ikinasal kayo Pero pag lumilipas ang panahon, nagbabago si Mr. Nagbabago si Mrs.
Pero balikan ninyo ang sumpaan nyo sa isa't isa. Kumbaga, ganon. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang sabi nga niya rito, sa Diyos natin, hanapin anuman ang ating mga pangangailangan. Lagi lang tayo babalik sa Kanya. Kasi ang Diyos ang tunay na may hawak sa atin. Kaya nga, pag nagtuturo talaga ako, kumbaga, salamat kasi may ginagamit ang Diyos para makakilala ka. Pero huwag yun ang tatanggapin mo. Ang tatanggapin mo ay ang Diyos. Kasi yung ginamit na yan, pwede yung magbago eh. Pwede ka rin yung ginamit na yan, pwede rin yung gamitin para matisod ka. Ang tinanggap mo ay ang Diyos. Kumbaga salamat, ginamit siya, pero pwede rin yung gamitin ng kaaway para matisod ka. Kaya suriin mo ang sarili mo kung sino ba talaga ang tinanggap mo. Pangalawa na pinapaalala sa atin, a separation from a God of everlasting make a person's life beauty. Anong sabi? Kapag hiwalay ka sa Diyos na walang hanggan, ang buhay ng isang tao ay walang halaga. So verse 3 hanggang 6, ang sabi niya rito, you return man to dust and say, return, O children of man. For 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past. Or as a watch in the night, you sweep them away as with a flood, they are like a dream. Like grass that is renewed in the morning it flourishes and it is renewed, in the evening it fades and withers. Ang sabi niya dyan. Si Moses, kumbaga, na-expose si Moses kasi ang nagpalaki sa kanya, yung prinsesa ng Egypto. Na-expose si Moses sa buhay ng karangyaan, pero karangyaan na puro kasalanan. At na-expose din si Moses sa buhay ng mga Israelitang pasaway. Kasi mga Israelita pasaway eh. Kumikilos ang Diyos sa kanila, pero pasaway din talaga ang mga Israelita. Doon na-expose si Moses sa buhay ng makasalanan ng Ehipto at maging sa mga Israelitang pasaway. At dito, naintindihan ni Moses na, kumbaga, the eternal, everlasting God who created all things is a God to be appropriately feared and respected by man. Karapat-dapat lamang na si Yahweh ang Diyos ay kinakailangan magkaroon ng godly fear, reverence, paggalang ang tao na kanyang nilikha. Karapat-dapat lamang. God takes interest in the affairs of men and exercises His holy judgment. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, ang Diyos, kumbaga nilikha niya ang tao, hindi lang basta nilikha. Kumbaga, tinitingnan niya. At dito, sa paglakad niya, kapag pasaway, kumbaga may holy judgment na tinatawag ang Diyos. Sa verse 3, ang sabi niya dyan, you return man to dust and say, return, O children of man. Kumbaga, Moses goes back to the fault and the curse which God imposed. Binabalikan ni Moses yung mga sandali na kung saan ay sinasabi yung pagkahulog o pagkasuway ng tao sa day of creation pa lamang. At dito ang sinasabi, return, O children of men. Kumbaga, bumalik ka. Tao, sa alikabok. Hindi balik na sinasabi rito sa verse 3 na para pagsisihan mo. Kundi ang sabi niya rito, panawagan na, kumbaga, babalik ka kung saan ka nagsimula. Kumbaga, sinasabi rin sa Genesis 3:19, for thus you are, and to thus you shall return.
Sa Genesis chapter 3, sinabi ng Diyos, sa lubog ka nagsimula, ikaw tao ka, dahil sa kasalanan mo, sa alikabok ka rin babalik. Nagsimula ka sa alikabok, babalik ka sa alikabok. At dito, sinasabi nga na, even if a person lives to be 1,000 years, it is nothing to God. It's like a day to him or like a watch in the night which passes by almost instantly while we asleep. Sinasabi nga niya rito na kahit daw abutin pa ang buhay mo ng mahabang panahon, mahabang taon. O sino yung mga medyo advanced dito? 70 plus. Kahit abutin ka pa ng 70, kung malakas-lakas ka pa, 80, baliwala rin lahat yan sa Diyos. Kaya nga sinasabi na pwede ka rin lang bumalik na para bang isang buong araw na lumipas lang at ikabukasan wala na ulit. Ganon, babalik at babalik ka rin lang. At dito, sinasabi nga na, ang sabi niya, kahit abutin pa ng 1,000 taon ang buhay mo. Kasi kung babalikan natin sa Old Testament, di ba, ang mga taon ng years ng buhay ng tao noon, 900 plus, may maabot ng 1,000 ika na. Ang sabi ni Yahweh, baliwala rin lang. Kaya nung dumaan, yung panahon ng baha, para lang silang inagos ng baha, patay rin lang lahat silang lahat. Ganon. Babalik ka rin lang kung saan ka nagsimula, ang sabi. At dito, sinasabi nga, you sheep them away as with flood, do sa verse 5, and then sa verse 6, like grass that is renewed in the morning it flourishes, and it's renewed in the evening, it fades and withers. Sa umaga sumisibol, sa gabi nalalanta. Yan daw ang buhay para sa Diyos. Yan ang turing ng buhay ng tao sa Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. At dito, kumbaga, sinasabi nga na ngayon, mga ragat, sa limbawa, youth, lilipas din yan, dumaan din kami rin. Tatanda ka rin. Kumbaga, ang bilis lang ng panahon. Ang bilis magbago. Kaya dito, sinasabi nga na dapat nating maunawaan na ang buhay, kumbaga kahit para bang ang comfortable pag-usapan ng kamatayan, pero ang kamatayan ay realidad ng buhay. Katulad nga nung sinare ko sa inyo na merong isang Pilipino sa Cosenza noon na papasok ng trabaho, sumakay ng autobus, hindi na nakababa ng autobus, namatay na sa autobus. Ganon ang buhay ng tao. Ang bilis. Kapag kinuha ka, tapos ka na. Kaya, pag sinasabi mong ang buhay ay akala mo, makamtan mo man ang lahat. Pero kapag dumating na kamatayan, baliwala rin ang lahat. Kaya dito, sinasabi nga na, life is short and uncertain. Maiksi lang ang buhay. Hindi natin sigurado kung hanggang kailan niya. At sinasabi nga niya, God's perspective of time passing is very different from ours. Akala mo, ang lakas-lakas mo pala. Akala mo lang malakas ka. Pero isang sakit lang. Hoy, kukunin na kita ngayon. Kaya dito sinasabi, a separation from God of everlasting make a person's life futile. Dahil sa kasalanan. Doon sa pangatlo, pinapaalala nga niya rito, from a God of everlasting, His wrath on man's sin makes man's life futile. Kasi ang Diyos, kumbaga, ang sabi nga niya rito sa verse 7,
For we are brought to an end by your anger, by your wrath we are displayed. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sigh. The years of our life are 70, or even by reason of strength 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? Dahil ang buhay ng tao, ang sabi diyan, walang halaga. Bakit? Dahil ang Diyos may puot din yan. Yun ang lagi natin nakakalimutan eh. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero katangian din ng Diyos, meron din siyang puot. Nagagalit din ang Diyos. At dito, sa harapan ni Moses, kumbaga, na-expose si Moses sa buhay sa wilderness, sa ilang, ika nga, na ang buhay nga ay isang saglit lang ay pwedeng mawala. Kaya nga sinasabi, halimbawa si Mark Joseph, nurse siya. Nurse ka, di ba? O, alam niya na everyday may namamatay. Survey yan, kumbaga statistics yan. Reality ng buhay yan. Kung may sinisilang sa isang araw, meron din namamatay. Pero sa panahon ni Moses, hindi lang isa o dalawa ang namamatay. Minsan sa isang araw, 1,000 ang namamatay. Ang sabi nga niya rito sa number 16:49, now they that died in the flood were 14,700 beside them that died about the matter of God. Ilang tao namatay isang araw lang? 14,700. Mama mia. At ang sabi rin sa Numbers 25:9, and those that died in the flood were 24,000. 24,000, mama mia, isang araw lang. Sa statistics, sa panahon natin, kung may sinisilang, may namamatay. Pero sa panahon ni Moses, isang araw lang, 1,000 ang namamatay. Dahil sa puot ng Diyos, dahil sa kasalanan. At dito, kumbaga, isang pagpapaalala na, kumbaga, ang buhay ng tao, darating at darating ang kamatayan. Ayaw mo man pag-usapan, pero darating yan. At dito, ang nakakalungkot lang, ika nga, sinasabi ng tao na bahagi yan ng life cycle ng tao. Ang kamatayan. Kung may sinisilang, may mamamatay. Pero ganun na lang ang tingin ng tao eh. Oo, sabihin na natin may katotohanan yan na bahagi ng ikot ng buhay ng tao na isisilang ka at darating ang puntong mamamatay ka. Yun lang tinitingnan minsan ng tao eh. Pero dapat nating maintindihan na ang kamatayan ay pumasok dahil sa kasalanan. Pumasok ang kamatayan, for the wages of sin is death. At dito, kumbaga, binabaliwala minsan na, kumbaga, oo, nabuhay ka ngayon. Pag dumating ang panahon na aabot ang kamatayan, kumbaga tanggapin mo na lang. Pero hindi natatapos doon. From everlasting to everlasting, dalawang everlasting. Dalawang everlasting life. It's either everlasting life with God or everlasting life na ito-torment ka sa hell. Yun ang dapat nating maintindihan. Kasi minsan, ang tinitingnan lang natin, normal lang na mamamatay ka. Pero pag namatay ka, yun pa lang ang simula ng everlasting mo. Doon pa lang magsisimula ang everlasting life mo. Anong klaseng everlasting life ang meron ka? Pagdating doon. Kaya nga sinasabi nga niya rito, death entered this world as God's direct judgment on the sin of the human race. Kaya nga sinasabi sa Genesis 2:17, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it,
you will surely die. Doon pa lang nung kumain, pag kinain yung prutas, siguradong ikaw ay mamamatay. At sinabi rin sa Genesis 3:19, ang sabi, be humble and never think that you are better than anyone else. Mas makumbaba ka, huwag mong isipin mas mataas ka kaysa iba. Sapagkat, for thus you are, and to thus you will return. Sapagkat sa alibok ka nagsimula, sa alikabok ka rin babalik. Kumbaga, yan ang pinapaalala sa atin na darating ang oras na mamamatay. Pero, anong klaseng everlasting ang iyong patutunguhan? The reality of death, people face the reality of their sin and the fact they will shortly stand before a holy God. Pag namatay tayo, haharap tayo sa Diyos. At dito, sa panahon natin, ika nga, tila para bang ginagawa na lang na darating ang puntong mamamatay ka. Yun yung pananaw na pinapasok ng tao. Minawala na o tinatanggal na kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na sinasabing, para bang tinitingnan in a medical term. In a medical term na kung saan ay ngayon wala pang gamot, bukas sa darating ng future may gamot na. Kaya kung ano may sakit ko, pwede pang humaba uli ang buhay ko. Kaya ang katulad ng sinerto noon, di ba? Yung mga patay na yun, nilalagay na sa parang fridge. Pinepreserve kasi pagdating daw ng future, pwede nang mabuhay muli itong mga pinepreserve nilang pangkal. Ganun ang ginagawa ng siyensya. Tinatanggal na realidad ng Biblia na pagka namatay ka, may everlasting kang pupuntahan. Anong klaseng everlasting ang iyong pupuntahan? At dito, kumbaga, sinasabi nga na kailangan natin suriin mabuti ang ating sarili. Kasi sabi nga niya rito, who understand the power of your anger and your fury according to the fear that is due to you. Dapat natin maintindihan yung puot ng Diyos. Kumbaga, dapat natin ibigay yung respeto, paggalang na dapat sa Kanya dahil siya'y Diyos. Karapat-dapat para sa Kanya yun. Kasi ang tao binabaliwala na. At dito, kumbaga, dapat nating maunawaan, make sure, siguraduhin natin sa puso natin na talagang, kumbaga, tinanggap natin ang ating Panginoong Diyos, Panginoong sa Kristo, bilang personal Lord and Savior. Para na sa gayon, umarap na tayo sa Diyos, no more condemnation. At dito, ang sabi nga niya rito, it should make us aware that the wrath of the eternal God is upon the sinful human race. If we do not truly know this eternal God as our personal dwelling place, life is futile. Kapag hindi mo talaga tunay na nakikilala ang Diyos, na doon ka kailangang manahan, sa Diyos ka, tunay na mananahan, ibig sabihin, anumang mga circumstances, bad circumstances, troubles, problems, kailangan mo sa Diyos ka talagang manahan. Pag hindi mo naintindihan, ang buhay mo talaga parang inutil. Life is futile. Kasi wala kang kapahinaan eh. Kasi, ang sabi, you are our dwelling place. Ano bang sitwasyon ng buhay mo kung talagang nananahan ka sa Diyos, may kapahingahan ka. May kapahingahan ka. Kaya kailangan mo isuriin ang sarili mo na talaga bang may kapahingahan ka sa piling ng Panginoong Diyos o nadadala ka pa rin ng mga sitwasyong nagpapahina sa iyo. Realidad ng buhay yan, pero ang kapahingahan natin walang iba ay ang Diyos.
Yung pang-apat na pinapaalala sa atin dito, a personal relationship from a God of everlasting, our life can have meaning and value. Yung personal na relasyon natin sa Diyos. Ang sabi niya rito, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Return, O Lord, how long? Have pity on your servant. Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, and for as many years as we have seen evil. Let your word be shown to your servants, and your glorious power to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. Ang sabi niya rito, if you have put your trust sa ating Panginoon Kristo, then He has saved you from the wrath of God. Kung tunay kang inilagay mo, kanina, nagbautismo tayo, kaya nga isa ron, tinatanggap mo ba ang ating Panginoon Kristo bilang personal Lord and Savior? Nung sinabi mo, Amen, ibig sabihin, dapat talagang ipinagkatiwala mo kay Jesus Christ. At kapag talagang naintindihan mo, ibig sabihin, yung condemnation, yung buot ng Diyos, yung wrath of God sa mga kasalanan minana mo at mga kasalanan nagawa mo, napawi na naman. Dahil inilagay na natin, pinagkatiwala na natin, binigay na lahat natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ang tanong, tunay nga ba? Kasi kung minsan para bang yung kaya nga parang nawawala yung kapayapaan mo, natataglay ka, nagdadal ka, o minsan mag-stress kayo. Kaya nga pinapaalala sa'yo ginigising ka ipinaunawa sa'yo Suriin mo ang iyong sarili. Ang sabi ron sa 1 Thessalonians 1:10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivered us from the wrath to come. Kumbaga, hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Hinihintay natin ang ating Panginoong Kristo na siyang binuhay mula sa kamatayan. Kaya nga yung nilubog ka, binuhay ka kasama ng ating Panginoong Kristo. Jesus who delivered us from the wrath to come. At dito, kumbaga, bagaman darating ang panahon na mamamatay tayo physically, mabubulok itong ating physical body, kasi mamamatay tayo physically. Hindi natin mararanasan yung physical death kapag dumating na halimbawa ngayon o mamaya si Jesus Christ, buhay pa tayo. Wala tayong mararanasan physical death. Pero, kapag hindi pa, mararanasan natin na mamamatay tayo physical death. Ngayon, ang sinasabi nga niya rito, dahil sa nanampalataya na tayo sa ating Panginoong Kristo, hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Hindi na natin mararanasan yung ikalawang kamatayan na tinatawag. Yung everlasting death. Na gusto mong mamatay, hindi ka mamamatay. Sinasabi nga sa Revelation 20:14-15, then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kaya,
Kung hindi matatagpuan ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, kumbaga namatay ka ng physically, akala mo tapos na, yung sinasabi ng siyensya patay na, pero meron pang everlasting. Dahil wala ka kay Kristo, meron pang pakalawang kamatay na gusto mong mamatay, hindi ka mamatay. Kasi naroon pa sa lake of fire. Sinasabi rito sa Revelation. Kaya nga dito, isang paalala, if you are apart from Christ, you are under God's condemnation and your life is futile. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, ang buhay mo ay under pa ng condemnation ng wrath of God. At ang buhay mo, makamtan mo man ang lahat sa mundong ito, baliwala rin lahat yan. Kung wala ka pa kay Kristo. At dito, kumaga, ipinaunawaan ni Moses. Moses shows that apart from God, life is futile because of its shortness and uncertainty. Kasi walang kasiguraduhan ng buhay. Katulad yung sinabi ko kanina dun sa Cosenza, maglalaboro lang siya, sumakay ng autobus, akala niya makakarating siya sa trabaho niya, hindi na siya nakababa ng autobus, namatay na siya sa autobus. Yung asawa ni Sister Senya, ika nga, sa Misina, ika nga, natulog lang, hindi na nagising. Ganun ang buhay. Akala mo tapos na, pero may everlasting pa. Saan everlasting ka pupunta? It's either everlasting life together with Jesus Christ or everlasting death na gusto mong mamatay-matay, hindi ka mamatay-matay. At dito, ang sinasabi nga na return to dust. Ang sabi kanina doon sa verse 3, sa alikabok ka nagsimula, babalik ka rin lang sa alikabok. Yun yung sabi sa verse 3 kanina. Have pity on your servants. Ang sabi naman dito sa verse 13. Kahabagan mo ako, iyong lingkod. Ang sabi ni Moses sa verse 13. And then, ang sabi niya doon sa verse 17, let the favor of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. Kumbaga yung kahabagan mo po, kaawaan mo po, dahil nga naalala na niya yung mga pagpapala, pagkilos, kabutihan ng Diyos sa mga Israelita, kahit pasaway sila, pero yung katapatan ng Diyos naroon pa rin. Pagpalain mo ang aking mga ginagawa. At dito, sinasabi nga na ang pagpapala ng Diyos ang siyang tunay na nagbibigay ng kakontentuhan sa atin. Kapag alam mo ang mga ginagawa mo, lahat ay para sa Diyos, kumbaga nagkakaroon ka ng satisfaction. A person who has known God's joy and peace is a satisfied person. Kumbaga, kahit pakiramdam mo, katulad na halimbawa, o kapag yung halimbawa, nagtatrabaho ka, kahit linggo, mas malaki siya ang kita mo, pero iba yung joy na nakakamtan mo kapag yung naririto ka, nakakapag-aral na salita ng Diyos. Nagkakaroon ka ng satisfaction, ng contentment. Kasi, kumbaga, ang Diyos, naintindihan mo na, sino ba ako para piliin niya? Sino ba ako para kahabagan niya? Sino ba ako para pagkalooban niya ng karapatang tawagin ko siya Ama? Kumbaga, sa buhay natin, ang sabi nga niya rito, not only does Moses pray that God's blessing would be upon his people, but also that God would confirm the work of their hands. Hindi lang basta pagpapalain yung kaniyang mga ginagawa, kundi bagkos yung lahat ng mga gagawin niya, kumbaga hindi lang basta mga, kumbaga kapag naintindihan mo yung mga bagay na ginagawa mo ay para sa Panginoon, all aspect of your life, ika nga, iniaalay ko, ginagawa mong handog para sa Diyos.
Kumbaga, may rason, may purpose. Kasi, meron ka ng personal relationship sa Diyos. Kaya lahat ng ginagawa mo, kumbaga, ano man ang ginagawa mo, di ba, sinasabi nga sa sa pagkain mo, pag-inom mo, gawin mo lahat para sa Diyos. Kumbaga, inihahandog mo na lahat yan para sa Diyos. At dito, kumbaga, our lives, ang sabi nga niya rito, our lives can have value if we live wisely before the everlasting God. Ang ating buhay ay magkakaroon ng halaga kung isa sa pambuhay natin to na may katalinuhan sa harapan ng walang hanggang Diyos. Katulad halimbawa ng live in light of eternity. Kumbaga, mamuhay ka na ang lakad mo na ngayon, ang tinitingnan mo na ay yung darating. Yung walang hanggan. Yun na yung parang purpose mo, layunin mo, meaning ng buhay mo. Live in light of eternity. Doon sa verse 12, kanina, ang sabi nga niya ron, so teach us to number our days that we may present to you a heart of wisdom. Turuan mo nawa kami, Panginoon, na nawa ang bawat araw ay magampanan namin na iaalay namin sa iyo ng may katalinuhan. Turuan mo nawa kami na ang bawat araw ng aming buhay ay may halaga para sa iyo. At dito, darating ang oras na tayo'y haharap sa Diyos. Kasi nga, ang buhay natin hindi natatapos dito sa mundong ito. Darating ang oras na kung saan ang bawat isa ay haharap sa harapan ng Diyos. Kung ligtas ka na, hindi na sa condemnation, ligtas ka na. Pero, haharap ka pa rin sa Diyos. Anong handog ang ibibigay mo kapag humarap ka sa ating Panginoong Kristo? Dapat nating maintindihan na ang bawat mananampalataya, ang bawat nanampalataya sa ating Panginoong Kristo bilang personal Lord and Savior, pinagkalooban tayo ng kanya-kanyang kakayanan, talento, gifts, para gamitin para sa Panginoon. Kung maaalala natin yung parable of the talents, may binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. Yung iisa na nga lang, anong ginawa niya? Itinago niya. Hindi niya ginamit, ibinaon niya. Nung bumalik, ang Panginoon, nasaan na? Tinago ko pa. Ano sinabi ng Panginoon sa kanya? Tamad, masamang alipin. Ganon din sa atin. Kung sinasabi mo, tinanggap mo si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, sinasabi na bawat isa sa atin may binigay na dapat gamitin para sa Kanya. Gamitin natin yun para sa Kanya. Live in light of eternity. Ngayon, pag humarap ka sa Panginoon, ano sasabihin sa'yo ng Panginoon? Salamat kung sasabihin sa'yo, well done, my good and faithful servant. Paano kung sabihin sa'yo, lumayas ka, lumayo ka, masama, tamad na alipin. Pangalawa, labor for the lasting and not the passing. Yung mga gagawin mo ay para sa magtatagal, hindi yung mga bagay na lumilipas. Yun yung pagporsigihan mo. Kasi yung aling mga passing, mga material, dito lang yan. Mawawala yan. Pero sabi, ang pagtrabahuan mo ay yung magtatagal, yung mag-e-everlast, ika. Yun ang pagsumakitan mo, ika. At dito, kumbaga, oo, totoo, na habang narito tayo sa mundong ito, kailangan natin magtrabaho para tayo kumain, para tayo may maisuot. Kailangan natin yun para masuportahan natin ang ating mga pamilya. Kailangan natin yun, totoo. Pero,
dapat nating balansin, huwag natin kalimutan na the world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Dapat mong balansin kung ano yung mas mahalaga para sa iyo. Kasi katulad ng mga drawing niya, o imahe na yan, mga pansamantalang bagay, lilipas din yan. Kaya nga yung mga Italiano, di ba, ang hilig nila magpalit-palit. Kasi pag luma na, palit na. Pansamantala lamang yan. Pero sinasabi, mas pursigihin natin yung pangwalang hanggan. Oo, kailangan natin yung magtrabaho tayo para tayo makasurvive habang naririto pa tayo. Pero huwag natin kakalimutan na mas pagtuunan natin yung mga bagay na pangwalang hanggan. At ang sabi nga niya rito, the only things God is going to reclaim of this planet are His Word and His people. Pag bumalik ang Panginoon, ang kukunin niya muli, kumbaga i-reclaim niya ang kanyang mga hinirap. Nawa, kasama tayo. Kaya kailangan natin suriin ang ating mga sarili. At pinapaalala rin sa atin na ano man ang ating ginagawa para sa Panginoon, hindi yan masasayang. Ang sabi nga niya rito sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ano sabi? Therefore, kung gayon mga minamahal kong kapatid, be ye steadfast. Be ye steadfast, huwag kayong matinag, huwag kayong magbago, ika nga. Manatili ka. Huwag kang magpadala sa mga suliraning dinadaanan mo ngayon. Katulad nga ng inawit kanina, tulad ng dati, balikan mo kung ano yung mga kabutihang ginawa ng Diyos. Mas napagtagumpayan mo nga yung mas malalaking problema nun eh. Tapos ngayon, nagpapalapay-pay ka. Huwag kang magpatinag. Hindi nababaliwala ang mga pagpapagal para sa Panginoon. Kumbaga, yung perseverance, commitment, faithfulness ng isang hinirang pinili ng Diyos, pinapaalala sa atin. Pangatlo, avoid the ways that comes from sinful living. Tanggalin na natin, iwasan na natin. Kasi totoo naman na talagang nasa sa flesh pa tayo, may mga kainahan pa tayo, kaya avoid. Iwasan mo na hanggang maaari. Yung mga bagay na basura na siya nagsisimula sa mga pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, sinful living, iwasan mo na. Ibig sabihin, mayroon kang kaya gawin kasi pwede mong iwasan. Katulad ng halimbawa, yung kantang o tukso, layuan mo ko. Hindi totoo yun. Ikaw ang umalis, ika nga. Eh kung o tukso, layuan mo, lalapit ka pa, o tukso, lumalapit ka, ika nga. Iwasan mo na, para wala ng tukso. Kumbaga, iwasan mo yung mga bagay na alam mong hindi nagbibigay kalunduran sa Diyos. At dito, kumbaga, pinapaalala sa atin na ang sino mang nasa sa natin Kristo, wala ng condemnation. Kasi hindi naman siya sa gawa by grace nga. Pero, habang naririto pa tayo, naririto pa nga tayo sa flesh. Kumbaga minsan, nahuhulog ka, nagkakasala ka. Kumbaga magkaiba yung nahulog sa pagkakasala o yung nananatili ka pa rin natin dyan. Kumbaga iwasan mo na dapat. At dapat natin maintindihan na lahat ng ating ginagawa, sinasabi nga, kung ano ang iyong itinanim, ang siyang iyong aanihin. Kumbaga, ano mang itinanim mo, kumbaga may consequences yan. Kung masama ang itinatanim mo, may bad consequences yan.
Kung maganda ang itinatanim mo, may good consequences yan. Kaya nga sabi, kumbaga sa Galatians 6:17, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ano ba ang mas pagtutuunan mo? Ano ba ang mas itatanim mo? Ano ba ang mas paglalaanan mo ng panahon, ng oras sa buhay mo habang naririto ka pa sa mundo ito? Yung flesh o yung spirit? Kumbaga, pinapaalala sa atin ng Panginoon sa mga sandali ito. Ngayon, ang mensahe natin, ang sabi nga, from everlasting to everlasting. Kumbaga, tayo mga Pilipino tayo naririto. May mga oras na gusto natin umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Siyempre, kapag halimbawa gusto mo magbakasyon, inihahanda mo na yung mga gusto mong dalhin kapag gusto mong magbakasyon. Inaayos mo na, inihahanda mo, ano ba yung papasalubong ko, ano ba yung wag kong yung mga maintenance ko, wag kong kalimutan. Kumbaga, lahat yan inaayos mo, inihahanda mo. Para wag mong makakalimutan. Kung saan ka pupunta, inihahanda mo. Ika nga, inaayos mo. Ika. Ngayon, nakakalungkot lang na marami sa mga tao nakakala nila ang buhay nila ay hanggang dito lang sa mundo ito. Hindi nila nakikita yung everlasting, yung eternity. Kaya wala silang ginagawang pagkahanda. At sinasabi nga na kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo bilang personal Lord and Savior, wala na ang buot ng Diyos sa atin. Sapagkat pinatawad na tayo, siya ang ating tahanan, siya ang ating refuge, kanlungan, siya ang ating Diyos, ang ating pag-asa, siya ang tunay na nagpalaya sa atin. Kaya ngayon mga kapatid, ang paalala sa bawat isa na your life's decision now, ang mga ginagawa mong decision ngayon, while you are on earth, kumbaga, will determine your place in eternity. Ano mang mga desisyon ang ginagawa mo habang naririto ka pa sa lupa, doon ka dadalhin kung anong everlasting ang inyong pupuntahan. Kaya nga paalala, focus and do not be moved. Kung naghahanda ka na, makasama ang Panginoon. Like the waves of the sea. Huwag mong hayaan na, oo, may mga problema, may mga troubles, may mga difficulties. Huwag mong hayaan na alunin ka. Kanina sa bautismo, ginagalit. Hindi mo naman, tataglayin na. Pero sa buhay natin, sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya, huwag nating hayaan na mataglay tayo ng mga hamon ng buhay. Bagkus, kung ano yung mga desisyon natin ginagawa, patuloy natin tingnan kung ano yung ating everlasting na pupuntahan. Manalangin tayo. Ama, Kuringga, salamat po sa oras nito. Salamat po sa biyaya mo na tunay nga na patuloy ka nagtuturo sa amin. Patuloy mong pinaunawa sa amin kung ano ang tunay namin kalagayan. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na ang magkaroon kami ng relasyon sa iyo bilang personal Lord and Savior. Isang biyaya, Ama. Hindi mo lahat pinagkaloob sa lahat ng mga bagay nito. Ang misteryong ito, Diyos, ay pinaunawa mo sa bawat isa sa aming Panginoon. At salamat po, sinilyohan mo to sa pamamagitan ng Santong Espiritong ibinigay mo sa lahat ng mga hirang. Kaya minsan pa, Ama, dalayan ko, na tunay nga na habang naririto kami, Panginoon, may mga hamon ng buhay, may mga pagsubok, pero nawawag mo kaming matinag. Patuloy kaming tumuon, ituon namin ang aming paningin sa aming pupuntahan dyan sa piling mo, Panginoon.
At maging sa oras nito, Ama, aking patuloy na ilalapit din sa iyo ang mga naririto na nakapakinig po, Panginoon, ng iyong mensahe na wala pang relasyon sa iyo. Dalahin mo nga po, O Diyos, na tunay nga na maging sila, Panginoon, ay bigyan mo ng habag ng awa at makilala ka rin nila bilang personal Lord and Savior. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak ko si Jesus, ang Panginoon at sa akin nagpagligtas. Amen.